Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ngayong araw pong ito, magbibigay lang ako ng aking sariling reaction, opinyon sa mga bagay-bagay sa ating paligid, mapa-showbiz man o politika. Umpisahan po natin dito sa chopper issue ng ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos. May mga bumatikos po sa paggamit ng ating presidente ng chopper papunta sa concert ng Coldplay dyan sa Bulacan. Makatarungan daw ba ito? Kung ako ang tatanungin, ang sagot ko, oo. Presidente po yan eh. At kapag ikaw ay presidente at hawak mo ang isang buong bansa, abay mahirap magpaandar ng isang buong bansa. Barangay nga lang eh, hirap ang ating mga barangay captain na gawing maayos at mapayapa at maunlad ang barangay. Presidente pa kaya ng isang buong bansa. At sa dami ng ginagawa ng ating presidente, sa mga nagawa niya, sa mga ginagawa niya, at sa mga gagawin niya para mapaunlad ang ating bansa, hindi ba natin siya pwedeng bigyan ng konting panahon para mag-relax, para mag-chill-chill? Ano ngayon kung ginamit ang chopper? Presidente yan. Alangan naman pasakayin nyo lang ng ordinaryo yan o sabihin na natin kahit na bumiyahe sila. Di lalo nagka-traffic-traffic. Sa dami ng nagpunta dun sa concert, siguradong traffic na yan. So gusto nyong ilagay pa sa panganib ang buhay ng presidente. Dahil security risk po yan. Yung papupuntahin nyo siya na nakasasakyan lang. Hindi natin alam kung ano ang balak ng mga masasamang loob dyan. So ano ba naman yung pabayaan naman natin siyang mag-relax-relax? Kasi ang hirap sa mga anti-Marcos, ang nakikita nyo lang ay yung maliliit na kamalian na pinalalaki ninyo. Bakit doon sa mga nagagawa ng ating presidente? Wala kayong imik. Tahimik kayo, wala kayong sinasabi. Pero kapag may nakita kayong parang pagkakamali niya, masyadong overblown naman. Masyado nyo namang hinahay. Huwag niyong sabihin wala kayong nakikita. Huwag niyong sabihin hindi nyo napapansin. Huwag niyong sabihin na walang-wala talagang ginagawa ang ating presidente or simply nagbubulag-bulagan lang kayo. Imposibleng wala kayong nakikita. Pero syempre hindi na kami magtataka. Ganyan po talaga pag ikaw ay against sa isang tao, ma-personal man, ma-showbiz man, ma-politika man, kahit na anong gawing mabuti ng taong yon ay hindi nyo makikita. Ang makikita nyo lang lagi ay ang kamalian ng isang tao dahil yun ang pinakahihintay ninyo. Pero kapag magagandang bagay na ang nagagawa ng taong yan kahit na saan mang aspeto ng buhay, hindi nyo talaga makikita. Dahil hindi nyo matatanggap na may ginagawa palang maayos, mabuti, at maganda yung taong yon. Lalo na kaya dito sa presidente natin. So kayong mga antay dyan, ipagpatuloy nyo lang yan. Dahil yan i-stress ninyo eh. Kung gusto nyong ma-stress hanggang 2028, so be it. So kung yan ang pananaw ninyo sa paggamit ng ating presidente sa helicopter papunta sa concert, sige na, kanya-kanya naman tayo ng opinion eh. Para sa inyo, hindi mabuti ang ginawa ng ating presidente, o di sige, pero para sa amin. Kaming nakikita namin ang kabutihan at ang hirap ng ginagawa ni President Marcos para iangat ang Pilipinas. Okay lang para sa amin na mag-relax-relax muna siya. So what? Sabihin na nating pera ng bayan yung ginamit doon sa pagpapagasolina ng helicopter. Ano ba ang ginagawa ng ating presidente? Para saan ba ang ginagawa ng ating presidente? Hindi ba para sa bayan? Para sa bansa? Para sa ating mga Pilipino? So ano ba naman yung konting pagre-relax niya? Minsan naman, kahit na kayo ay antay, buksan nyo din naman ng konti yung mga isip ninyo at ang mga mata ninyo. Dahil imposibleng wala kayong nakikitang kabutihan na ginagawa ng ating presidente. Or simply, bulag na lang kayo talaga. So sana nga, mabulag na lang kayo ng tuluyan. Dahil wala din naman kayo nakikitang kabutihan eh. Di magpakabulag na lang kayo hanggang 2028. Yan ang gusto ninyo? Ma-stress kayo hanggang 2028? Di pagbigyan na lang natin sila. Yun ang gusto nila, ang ma-stress, ang manggalaiti sa galit. Sino ba ang maaapektuhan? Di itong mga anti-Marcos. Ang mental health nila, ang physical health nila.
ang buhay nila kasi matagal-tagal pa silang mabubuhay sa bitterness. So, ulitin ko po, kung para sa akin lang, no big deal po ang paggamit ng ating presidente ng chopper. Dahil nakikita ko po ang hirap na ginagawa ng ating presidente para sa ating bansa. Sunod ko pong gustong bigyan ng reaction ay itong sinabi ni Senator Bato de la Rosa sa ating presidente. Ito po ay tungkol dun sa pagpasok daw ng ICC sa ating bansa sa pag-imbestiga nila. At sabi ni former Senator Trillanes, tapos na daw ang investigasyon at very soon maglalabas na ng warrant of arrest para kay former President Duterte, kasama na rin si Senator Bato de la Rosa. Naglabas po kasi ng statement si Senator Bato. Sinabi niya sa ating Presidenteng Marcos, be man enough. Kung tatagalogin po natin yan, abay magpakalalaki ka, President Marcos. Bakit niya nasabi yan? Kasi meron pong pagkakataon na ang mga senador natin nakipagpulong sa ating Presidente. At nagkausap sila ni President Marcos at sinabi sa kanya ni President Marcos na hindi niya pababayaan ang ICC na masaling kahit na ang isang hibla ng buhok ni Senator Bato, kahit na walang buhok si Senator Bato. Tapos narinig ni Senator Bato yung mga pahayag ni former Senator Trillanes na yun na nga, maglalabas na daw ng warrant of arrest ang ICC. Sa tingin ninyo, kanino naniwala si Senator Bato? Kay Trillanes. Sabi pa ni Senator Bato na sana diretsahin na lang siya or sila at huwag daw patago or palihim. Kung andyan na daw ang ICC, sabihin sa kanila ng diretso, magpakalalaki daw si President Marcos at aminin sa kanila na nandyan na nga ang ICC. Pero kamakailan lang nagsalita din ng ating Presidente sa ika-100 beses na sinabi niyang hindi niya nire-recognize ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas and the government will not lift a finger para tulungan ang ICC. Ano ngayon ang masasabi ni Senator Bato? Nakausap niya si President Marcos at sinabing hindi niya papayagan ng ICC dito, tapos narinig niya yung pahayag ni Trillanes, mas naniwala siya kay Trillanes. Bakit? Anong kinatatakot ni Senator Bato? Ang nangyari tuloy, napakadaming netizens ang nagsabi na ikaw yata, Senator Bato, ang dapat magpakalalaki. Be man enough. Harapin mo ang kaso dyan sa ICC if you are really man enough. Bakit mo ibabato sa ating presidente yung salitang yan? Dapat yata sa'yo yan. Be man enough to face the charges. Pero alam nyo, kahit ako kasi, hindi rin ako papayag na mag-imbestiga at pabayaan ang ICC na imbestigahan itong sila former President Duterte, sila Senator Bato de la Rosa at kung sino pa ang kasangkot dyan. Meron po kasi tayong sariling judicial system at ito po ay gumagana ng maayos. Yan pong ICC na yan, last recourse lang. Kung hindi kaya ng isang bansa na imbestigahan itong mga kaso against humanity, saka sila dumulog sa ICC. Kayang-kaya naman natin, meron po tayong sariling hustisya. Bakit itong mga taong ito sa ICC pa dumulog? Bakit hindi sa mga korte natin? Kahit na kayo, kahit na anong political affiliation nyo, papayag ba kayo na kung yung mga idolo ninyo, yung mga sinusuportahan ninyo, aakusahan at iimbestigahan ng ICC? Sigurado ko hindi. Dahil para sa inyo, kung dito nakagawa ng kasalanan, dito dapat litisin. At sino ang dapat lumitis? Kapwa nating Pilipino. Ang sa akin lang, kung matuloy yung kasong yan at mag-issue ng warrant of arrest, dapat be man enough na harapin yung kasong yan. Which I doubt kung mangyayari yan. Dahil kahit na maglabas ng warrant of arrest ang ICC, sinabi na po ng gobyerno natin, they will not enforce yung warrant na yan. Dahil sabi nga ng ating presidente, hindi tayo makikipag-cooperate dyan sa ICC. Kahit na anong sangay ng gobyerno ay hindi po makikipag-cooperate. So sana hinintay na lang ni Senator Bato itong pahayag ng ating presidente. Although ilang ulit naman niya na sinabi yan, hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC dahil wala po silang jurisdiction sa atin. Although ang sinasabi naman nila, ang iimbestigahan lang naman ay yung time nung tayo ay miyembro pa ng ICC. And that was about 2011 hanggang 2019. Then noong 2019, inatras na po ni former President Duterte ang membership ng Pilipinas sa ICC. Pero dahil sa sinabi ng ating presidente
not a chance na tutulong ang gobyerno dyan sa ICC. So sa tingin ko, walang dapat ikatakot si Senator Bato. Comment tuloy ng ating mga netizens para naman nagpapalit si Senator Bato. Kung wala talagang kasalanan, harapin. Yan ay kung talagang magkakaroon ng investigasyon. Sa tanong bakit pinayagan makapunta ang ICC dito, wala naman po kasi talaga magagawa ang gobyerno dyan. Kung sila ay pumunta dito, mag-imbestiga sila kung gusto nila, fine. Basta wag lang silang lalabag sa batas. At hindi porke nakarating sila sa Pilipinas, makakaasa na sila ng kooperasyon mula sa gobyerno natin. Yan po ang hindi mangyayari. And I personally believe na kung dito naganap yung mga krimen na sinasabi, dito dapat litisin ang kahit na sino man. Ang parang nakakalungkot lang ay naglabas kagad ng statement si Senator Bato. Kesyo ang pakiramdam niya ay parang sinaksak sila patalikod. Anong ibig sabihin nun? Tinraidor kayo ng ating presidente. So ano ngayon ang masasabi ni Senator Bato sa pahayag ng ating presidente? Comment tuloy na maraming netizens, dapat daw humingi ng paumanhin si Senator Bato sa ating presidente dahil sa kanyang mga binitawang mga maaanghang na salita. Pero knowing President Bongbong Marcos, hindi na po kailangan yun. Ang gusto lang po natin mangyari, sana sa susunod bago tayo magbitaw ng mga maaanghang na salita, kumprontahin na natin kagad yung tao. Gusto nating paringgan yung mga salita niyan. In this case, kung nagkausap na sila dati ni President Bongbong Marcos sa si Senator Bato, ano ba naman yung tawagan niya? At kausapin at kumpirmahin kung talagang pinayagan na ng ating presidente ang ICC at kung tinulungan na ba ng gobyerno ang investigasyon ng ICC laban sa mga sangkot diyan sa krimen na yan. Pangatlong issue na gusto kong bigyan ng aking reaction ay ito pong nabasa ko tungkol sa Itbulaga. Yung original na Itbulaga po ang sinasabi ko dahil nabasa ko po sa isang post sa 31 million movement. Guys, mukhang kinakalaban ng mga baby bra warriors lahat ng Itbulaga hosts. Sabi po kasi dito, mga Gen Z na matapang sa social media pero duwag sa personal. Balak i-cancel culture ang Itbulaga hosts kasama ang tatlong haligi ng Itbulaga na si Tito, Vic, and Joey dahil sa pagsuporta nito sa Administrasyong Marcos. Hanggang ngayon pa ba? Meron pa rin yung cancel culture ng mga dilawan pinklawan? Kung noon nga hindi naman sila nagtagumpay, wala naman silang naipasara na mga establishmento sa pag-cancel nila. Ngayon pa kaya? Tapos ang ika-cancel nyo pa, Itbulaga ng TVJ. Hindi nyo ba alam kung gaano kalaki ang fanbase ng Itbulaga? Tapos samahan nyo pa yung suporta ng mga pro-Marcos. Akala nyo, mapapabagsak ninyo ang Itbulaga? Nanalo nga sila sa laban nila sa Tape Inc. Dahil sabi dito, yung daw mga host ng Itbulaga ay isa-isang kinakalaban nang dahil ang Itbulaga ay sumusuporta sa Administrasyong Marcos. So, sino ang gusto nyong suportahan? Mga pinklawan. It's showtime? Tahanang pinakamasaya? Okay, fine. Doon na lang kayo. Dahil kanya-kanya naman tayo ng gusto kung sino ang susuportahan nating noontime show. Kung ayaw nyong manood ng Itbulaga ng TVJ, hindi po kayo kawalan. Tulungan nyo na lang yung It's Showtime, lalo na yung tahanang pinakamasaya para tumaas-taas naman ng rating. Balita nga ngayon, natatalo na ng It's Showtime ang tahanang pinakamasaya. At ang rating ng tahanang pinakamasaya ay parang spaghetting pababa ng pababa. Lalo na nung nawala na sa kanila ang titulo ng Itbulaga at bumalik na sa totoong may-ari ng Itbulaga. So pabayaan na lang po natin itong mga nagbabanta na ika-cancel daw ang Itbulaga. Nakakatawa naman kayo. Noong yung panahon ng usong-uso yung cancel culture, wala naman kayong napabagsak. Itbulaga pa ang tatakutin ninyo ng cancel culture? Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Okay lang kung ayaw nyo sa Itbulaga, kung hindi nyo sinusuporta ng Tito Vic and Joey, di doon na lang kayo sa dalawang noontime show pa, Hindi po kayo kawalan kahit na hindi kayo manood ng Itbulaga. At kung hanggang ngayon ay bitter pa rin kayo dahil hindi nanalo yung idol ninyo at ang nakaupo ngayon ay si President Bongbong Marcos, sorry na lang po kayo. Hanggang 2028 nagiging bitter kayo at humanap na lang kayo ng susunod nyong ika-cancel.
Dahil nakakapagod na kayo eh. Hindi na nga kayo nagtatagumpay sa cancel culture ninyo. Nananakot pa kayo. Ay, nako, buhay nga naman ng mga bitter. Hanggang kailan kayo magigising sa katotohanan na wala pong nangyayari sa cancel culture ninyo. Kayo pa nga ang na-cancel dahil hindi po nanalo yung manok ninyo. So bago po ako magtapos, kung kayo po ay bago lang sa aking channel, please, paki-subscribe, like, and share na po. And help me grow this channel. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat.